Praise God. Ayan, muli sa mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. So, ang ating pong topic ngayong gabi ay mayroon pong pinamagatang Embracing the New. Ayan. Dahil papasok po tayo sa taong 2026, kaya i-claim natin ang prosperous new year natin sa taong 2026. Kaya tinawag ko pong Embracing the New. At ang ating pong text ay sa aklat ng Isaiah chapter 43, verse 18. Hallelujah. Sabi po dito, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Ulubayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, maraming salamat Panginoon sa napakalaking pribilehiyo muli na kami ay pinag-isa mo sa platform, hallelujah, ng daily devotion, family, Bible study. At kami, Panginoon, ay patuloy na malaya na mag-aaral, matuto sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang maglagay ng wisdom, knowledge and understanding sa iyong mga salita at mananatiling bukas ang aming puso at ang aming kaisipan na upang iyong pong mga salita ito po'y malaya naming maunawaan, Panginoon. Maraming salamat po at kiniklaim ko po, nire-receive naming lahat ang katagumpayan ng iyong gawain sa oras na ito. Maraming salamat po, binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng ating key verse, ulitin ko sa English, sabi niya, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, no? Yung mga lumipas. Ang taong 2025 ay isa na talagang alaala sa atin na yung mga nangyari sa loob ng 12 months sa taong lilipas, marami po tayong natutunan. Sabi ko nga, yung journey ng 2025, hindi po lahat masaya, hindi rin lahat malungkot. Pero in fact, ang taong 2025, ang naging conclusion po natin na sa pagpasok ng taong 2026, napalakas po tayo. Na-renew yung strength natin, marami tayong natutunan. Sa journey natin ng 12 months, sa buong taon ng 2025, natuto po tayo. Sabi ng key verse natin, wag na nating alalahanin. Dahil ang Panginoon Diyos ay gagawa ng paraan. Sabi nga ng ating key verse, no? Sabi nga po dito sa verse 19, ang sabi niya, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Na grabe po ang Lord. Sabi niya, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yaong lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Gagawa po ang Panginoon ng daan sa taong 2026 na ito. Yung mga may problema at suliranin, gagawa po ang Diyos ng paraan para tayo po'y patuloy na magtagumpay sa taong darating na 2026. Amen po. Embracing, kaya nga nilagyan ko po ng topic na embracing the new. Hallelujah. Ang number one, mga kapatid, na kailangan para ma-embrace natin ang new na darating, yung opportunity. Amen po. Hallelujah. Number one, moving forward. Yan. Hallelujah. Sabi nga ni Apostle Paul sa aklat po ng Philippians chapter 3,
verse 13 and 14, sabi po niya, hallelujah, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inaabot, datapwat isang bagay ang gagawin ko o ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sabi po dito sa verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabi ni Apostol Paul, hallelujah, kung paano siya nagmo-moving forward, nagpapatuloy, nililimot ko, sabi niya, ang nakaraan. Hindi siya ay mahusay, hindi siya ay magaling, kundi napagtatagumpayan niya ang bawat hakbang niya kasi nga po, hindi siya napaparalyze, hindi niya pinaparalyze ang sarili niya sa nakalipas, sa mga nakaraan. Kundi hinaharap niya yung nasa front niya, no po? Nagmo-moving forward po siya. Paano po 'yon? Forget the past. Hanggat hindi natin nililimot ang nakaraan, hanggat tayo po'y sakal pa rin, natatakot pa rin sa mga nakaraan, hanggat may takot pa rin tayo sa mga nakalipas, hindi natin may embrace ang new opportunity sa atin. Hanggat tayo po'y nabubuhay sa nakaraan at kontrolado ka pa rin ng nakaraan, ang taong 2025, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, sabi ko nga po, alaala na lang ang taong lilipas sa atin. Yung mga nangyari for the past years, itong 2025, alaala na lang at tayo ay lalong pinalakas, sabi ko nga, kasi marami tayong natutunan. Yes, marami tayong lapses, marami tayong pagkukulang, marami tayong kamalian, marami tayong nagawang hindi maganda sa taong 2025, pero isa lang po ang natutunan natin, natuto po tayo sa mga mali natin. Amen. Forget the past. Hallelujah. And then number 2, mga kapatid, sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, embrace, hallelujah, the new things sa buhay natin. Ano po? Sabi dito sa Isaiah chapter 41, glory to Jesus, 41 verse 10, ang sabi niya po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Purihin ang Panginoon. Ito po yung mensahe ng ating Panginoon sa lingkod ng Diyos. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa bayan ng Panginoon. At tayo po'y bayan ng Diyos. Amen? Hallelujah. So number 2, God is doing a new thing. Ang Diyos po ang gagawa ng mga bagong bagay sa buhay natin. Ang Diyos po ang siyang gagabay sa taong 2026 sa buhay natin. Amen? A year of a new things. Ayan. Ang taong 2025, bagong araw, bagong hakbangin. Amen. Magi-start tayo ng 2026 taglay ang makapangyarihang paraan ng ating Panginoon. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot. Amen. Sabi nga doon sa una, 'di ba, yung number 1 natin, forget the past, moving forward, 'di ba? Huwag kang matakot. Ano ba yung nangyari sa taong 2025? Kung mayroon man tayong mga lapses, huwag tayong matakot. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, hallelujah, sabi po ng ating Panginoon, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya sa taong ito na darating ng 2026, mga kapatid, God will
God is doing a new things, hallelujah, sa buhay natin. A year of a new things. Hallelujah. God's promise to be with us. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Lahat ng ating panukala, lahat ng ating mga plano, magkaroon tayo ng plans and program at sasanggunin natin sa Panginoon. At lagi nating tandaan, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang mga mananampalataya, gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay natin. Amen. Ito'y mensahe ng Panginoon sa atin po bilang mananampalataya. Hallelujah. Ang pangatlo po, mga kapatid, ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, ang sabi po niya dito, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Anong mensahe ng Panginoon kay Josue para siya ay maging malakas? Magpakatapang lang siya. Huwag kang tatalon. Huwag kang tatalon sa bangin. Huwag kang tatalon sa tulay. Anong sabi ng Panginoon? Magpakalakas daw po tayo. Amen po. Ang problema may solusyon. Lahat ng trials and problem may solusyon. Nakarating nga tayo sa taong ito Hahakbang nga tayo sa taong 2026. Sinamahan tayo kung paano tayo sinamahan ng Panginoon sa buong taon ng 2025. Bagamat marami tayong pagkakamali, marami tayong lapses, marami tayong pagkukulang. Pero hahakbang tayo muli sa taong ito ng 2026. Lalo tayong palalakasin ng Panginoon. Tuturuan tayo ng Panginoon na hulmahin, hubugin ang ating puso na maging matapang. Amen? Magpakatapang lang po ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Dahil hindi po magtatagumpay ang isang mananampalatayang duwag. Actually, lahat ng duwag sila po yung nakahilera papuntang kapahamakan. Hindi po nagtatagumpay ang isang kahit mananampalataya yan kung duwag naman. Kung puro takot. Amen? Kung puro naman negative. Kumbaga, nega siya. Parang ganon. No? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa taong 2026 na ating hahakbangin, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Hallelujah. Ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan man tayo pumaroon. Saan mang sulok ng daigdig tayo naroon, kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. God will strengthen you. Amen? God will strengthen you. Don't panic. Amen? God is strengthening you. Palalakasin ka. Huwag ka lang matakot. Palalakasin ka ng paano tayo mapapalakas ng Panginoon kung puro takot? Di po ba? Hallelujah. Nakikita natin ang nangyayari sa ating paligid, lalo na dito sa ating bansa. Di po ba? Kung puro takot, bili doon, napakataas ang bilihin, ang liit ng sahod, di ba? Minsan nga, sa totoo lang, pag nagpapatutuo nga si Sister Ninya grabe, napapaluha din ako sa totoo lang. Hallelujah. Pero, larawan ng tapang, amen, na hindi sumusuko. Laging, alam nyo yon, laging may pag-asa. Alam nyo, ang taong 2026, nahahakbangin natin, embrace lang natin yung new things na ibibigay ng Panginoon sa atin. Malayo ang mararating natin sa taong 2026. Ibig ko pong sabihin is, lalong kung paano tayo ginabayan sa taong 2025, makikita natin, mararamdaman natin ang taong 2026, yung God's favor niya sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya sa taong 2026,
don't panic. Amen? Makikita natin nabu-view natin ang 2026, hahakbang na naman tayo. Hallelujah. Kung ano yung hakbang natin sa taong 2025, very na tayo ngayon. Kumbaga, alam niyo yun, lalo tayong napapalakas kasi maraming experience na tayong narating sa taong 2025. Kaya ang taong 2026, i-embrace natin yung mga new things na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. God will strengthen you. Amen? Ang sabi sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 10, glory to Jesus. Ang sabi po ni Apostle Paul, hallelujah, at ang Diyos ng buong biyaya na nasa iyo'y tumawag sa Kanya, sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbata, sandaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa iyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Na yung taon na lumilipas sa atin, maraming sakripisyo, maraming pagbabata, maraming pagtitiis, maraming pasakit, maraming sacrifices na ginawa natin sa kaharian ng Panginoon. Maraming paglilingkod na akala natin ay parang baliwala yung nangyari sa atin sa taong 2025. Na parang bagang, alam niyo po ba yung pakiramdam na parang baliwala yung ginawa mong pagtulong, para bagang baliwala yung ginawa mong sakripisyo sa kaharian ng Panginoon, baliwala yung mga ginawa mong parang mapapansin mo at makikita mo parang walang in return sa mga sacrifices mo sa gawain ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Dahil gagawa siya ng mga bagong bagay. Hallelujah. Ibig sabihin, babawi ang Diyos sa iyo sa taong 2026. Amen. Siya yung gagawa ng way. Siya yung gagawa ng paraan, yung mga new things. Hallelujah. Sabi ko nga po sa buhay natin bilang mananampalataya, lalo na pag worker ka ng church, di ba? Saan ka nagtatrabaho? Sa kaharian ng Panginoon. Sino ang boss mo? Si Lord. Di ba? Sino magpapasahod sa iyo? Si Lord. O, parang ganun ba? Di ba? Kaya kapag gumawa ka talaga sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. Your labor is not in vain in the Lord. Tandaan natin yan. Sa taong 2026, babawi ang Diyos sa atin. Amen po. Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi nga po dito, pagkatapos na kayo'y magpakabatang sakdal o sandaling panahon, ay siya rin ang magpapakasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa iyo. Amen. Never give up. Hallelujah. Lagi lang tayong magpatuloy sa paglilingkod. Don't panic. Amen. God will strengthen you. Sabi sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 13, kayang-kaya natin yan. Sabi niya po dito, hallelujah, brethren, I count not myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting, I'm sorry. Ang sabi po sa Philippians 4:13, glory to God. Hallelujah. Medyo yung aking PowerPoint. Ito na. Glory to Jesus. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hallelujah. Lahat ng bagay ay kaya nating gawin dahil may nagpapalakas sa atin. Walang iba ang Panginoon. Amen. Palalakasin tayo ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy tayong bibigyan ng kalakasan. God will strengthen you. Amen. Glory to Jesus. At kapag ang Panginoon po ang nagbigay kalakasan sa atin, magkakaroon talaga tayo ng tapang na harapin ang ngalan ng paglilingkod. Amen po. Glory to Jesus. And then the lastly, ayan, panghuli po, mabilis po tayo. Amen.
Glory to God. Ang sabi po dito mga kapatid, hallelujah, sa aklat po ng Psalm, chapter 23, verse 4. Glory to Jesus. Psalm 23. Glory to God. 23 verse 4. Sabi po dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong palalo o pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Wow, hallelujah. Sino po ba dito ang dumadanas ng pasakit, ng karamdaman for itong taong 2025? Hindi, ang sabi po mga kapatid ng ating key verse na hindi ka matatakot na kahit ikaw ay dumadanas o dumadaan sa lilim ng kamatayan. Ikaw ay lalong mapapalakas dahil ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Kapag tayo naman kasi mananampalataya po pag alam natin na ang lahat ng ginagawa po natin ay para sa Panginoon, kahit na anong maging result ng ating ginagawa, basta't ginagawa mo sa Panginoon, lalakas at magkakaroon ka ng pag-asa. Amen? Kakaroon ka talaga ng pag-asa. Patuloy kang lalakas. Hallelujah. Dahil alam natin na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Ang sabi sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Sabihin natin sa sarili natin sa taong 2026, hindi ako binigyan ng Diyos ng katakutan. Hahakbangan ko ang taong 2026 na kasama ang Panginoon, na i-embrace ko yung mga new things na ibibigay sa akin ni Lord. Yung mga new things na inakahanda, nakaredy sa akin, na inihahanda ng Panginoon. Sabi ng ating key verse, gagawa ako ng daan para sa iyo. Yung mga masukal ay aking aayusin, lilinisin. Alam niyo yung masukal. Yung masukal kasi is nagre-represent po yan ng trials. Nagre-represent yan ng pagmasukal, maraming pagsubok. Sari-saring problema. Kaya nga tinawag na masukal kasi iba-iba po yung sitwasyon natin. Hindi in specific kasi iba-iba ang kalagayan natin. Amen. Hallelujah. Iba-iba yung sitwasyon natin. Sabi nga ni Pastora Jesus sa akin, nung dinala ko siya sa Baguio, napaliin na makakarating ako ng Baguio ng taong ito na 2025. Kasi from 2020, 21, 22, naging critical status siya. Halos isang bulati na lang ang pipirma, wala na siya. Tinuro ko nga sa kanya yung ospital kasi dinaanan namin sa Baguio. Sabi ko, ikaw dyan pabalik-balik. Lagi kang nandito sa Baguio pero wala sa pasyalan kundi nasa loob ng operating room. Pinakita ko sa kanya yung pinag-street preachingan namin. Pinag-street preachingan ko ngayon, iba na. Hallelujah. Alam niyo po yung way ng Panginoon. Basta ibigay lang natin at ipagkatiwala lang natin sa lahat, ang lahat-lahat sa Panginoon. Ang taong 2026 sa ating buhay, i-claim natin. Hallelujah. I-embrace natin yung mga new things na gagawin ng Panginoon sa atin na blessing. Amen. Hindi man material things. Hallelujah. Kundi yung joy na ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung kagalakan sa taong 2026 ay sapat na sa ating buhay. Amen po. Yung mabigyan tayo ng kagalakan, favor ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang promise niya, limutin mo yung nakaraan. Huwag mo nang lingunin yung nakaraan. Hallelujah. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. In short, huwag ka nang magpaka-paralyze.
sa mga maling nagawa. Huwag kang magpaka-paralyze sa mga negatibong nagawa. Hallelujah. Ang taong 2026, gagawa ang Diyos ng daan. Sabi nga ng Panginoon, yung mga masukal ay lilinisin niya. Even sa mga dagat. Yung dagat po ay nagre-represent ng mga bagyo ng buhay. Amen? Atake ng kaaway. Pero anong sabi ng Panginoon? Tatahimik ang daan na yan. Hallelujah. Amen? Ang kailangan lang natin gawin, magpakatapang. Magpakalakas. Magpakatapang na mabuti na harapin ang ngalan ng paglilingkod. Alam ko po, ang lahat po na nasa daily devotion, matatapang po yan. Amen? Matatapang na harapin ang ngalan ng paglilingkod. Matatapang na harapin, hallelujah, ang mga paglilingkod na gagawin natin sa Panginoon. Amen? At palalakasin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Sabi nga po dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, yung authority. Binigyan tayo ni Lord ng favor. Hallelujah. Ng pag-ibig at ng kahusayan. Hindi katakutan. Espiritu ng katapangan, hindi katakutan. Amen po. Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi sa aklat ng John chapter 16 verse 33, glory to Jesus, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit, laksan ninyo ang loob. Hallelujah. Aking dinaig ang sanlibutan. Wow, praise God. Lakasan lang natin ang ating loob. Amen. Lakasan lang daw natin ang ating loob na harapin ang taong 2026 dahil napagtagumpayan na ng Panginoon ang mga harang, ang maaaring humadlang, hallelujah, ang maaaring humarang sa taong 2026 sa buhay natin. Amen? Kaya embracing the new things na gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong mga buhay. Glory to Jesus. Ang lastly po mga kapatid, no, ay ginawa ko pong as a Christian, we will face frightening situation. Yung takot. Amen? Frightening is a takot. Pangamba. Hindi tayo exempted. Yes. Hindi tayo exempted na kahit tayo mananampalataya, minsan may takot na lumalagay sa puso natin. Hallelujah. Alam niyo po yung takot, pangamba. Ayan. Alam ko po lahat halos sa atin, no? Every 15, 30 may takot. Kahit na anong gawin. Amen? Sa akin naman, every end of the month, may takot. Hallelujah. Yung takot na pangamba, dalawa yun, no? Ang pangalan niya po ay Judith at Jonah. Hallelujah. Hindi tayo nakakatakas dyan sa mga Judith and Jonah. Alam niyo yung Judith? Hallelujah. Kumakatok po yun. Amen? Mabuti kung ang kakatok sa pintuan natin ay parcel. Hallelujah. Amen. Pero ang kumakatok po Judith. Hallelujah. Oh, sino po yan? Meral ko po. Oh, naku po. Oy, meral ko. Bakit? Oh, magbayad po. Kasi pag hindi abayad, Judith nyo na po ngayon. Aputol, awa, akurente. Hallelujah. Minsan, nung nangungupahan po kami, laging kumakatok po every end of the month, yung may-ari. Hallelujah. Pastor, oy, bayad ka na. Hallelujah. Judith nyo na. Parang ganun eh. Pagkala nyo po, pagka napagtagumpayan at naibigay na yung nasolve na si Judith, nandyan na naman si Jonah. Kumakatok din si Jonah. Pastor, ano yun? Jonah. Anong Jonah? Jonah yung tubig. Jonah yung tubig. Hallelujah. Oh, hallelujah. At alam nyo po glory to Jesus, bagamat may mga obligation po. Hallelujah. Pero
kapag tayo po'y nagpakatapang lang na harapin ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po magpapabaya ang Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Hindi natin matatakasan, yes, yung mga pagharap sa mga trials. Kasi sabi ko nga po lagi, wala naman tao na naging strong ang personality niya na hindi man lang siya dumaan sa pagsubok or wala man lang siyang napagtagumpayan na problema. Ang isang tao pong nagiging matapang, ang isang tao po na nagiging strong ang kanyang personalidad, marami pong problema yan na napagtagumpayan. Amen po. Hallelujah. Yung mga taong mapagbigay, yung mga taong matulungin, yung mga taong, alam niyo yun, yung mga taong hindi ka iniiwanan, yung mga tao na helping hand ang kanyang karakter, maraming problema at pagsubok, hallelujah, na napagtagumpayan po yan. Kasi abot niya at unawa niya ang sitwasyon ng buhay na ito. Yes. Hindi tayo nagiging matapang kung sa isang problema wala kang napagtagumpayan. Amen? Kahit gaano karaki ang pera, kahit gaano karaming milyones sa bangko, kung wala ka man lang napagtagumpayan na problema, tatalon ka talaga sa bangin. Hallelujah. Hindi sukatan ang pera para ikaw ay maging strength, maging stronger ang iyo pong personality. Ang nagiging strong ang personality ng isang taong marami pong problemang napagtatagumpayan at naranasan sa kanyang buhay. Amen po. Hallelujah. Pero the more na maraming pagsubok at problema at nagtatagumpay at patuloy nating hinaharap at tinatapangan lang natin ang ating buhay, lalo na sa ating paglilingkod, hindi ka basta-basta kayang gibain ng problema. Dahil strong ang personality mo at alam mo, kasama mo ang Panginoon. Amen po. Hallelujah. Hindi ka kayang patikbupin ng takot. Harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Amen po. Glory to Jesus. Sabi sa Philippians chapter 4, glory to God. Philippians chapter 4, glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Amen? Huwag tayong mga balisa sa lahat ng mga anumang mga bagay. Amen. Ano ba yung kinababalisahan natin minsan? Amen. Hallelujah. Kinakailangan, mga kapatid, hindi tayo dapat mabalisa. Harapin ang mga pagsubok sa buhay natin. Alam nyo, sa amin, dito sa kadalasan na kabalisahan ng tao, actually, minsan finances talaga no? Sa survey, kung bakit maraming kaguluhan, minsan sa finances. 'Di ba? Minsan sa dami ng utang, parang gano'n. 'Di ba? Minsan nakakabalisa talaga 'yon. Pero alam niyo 'yon, sa taong itong lilipas na 2025, marami na tayong natutunan. Amen. Ang taong 2026. Hallelujah. Palalakasin po tayo ng Panginoon. Amen. Yung mga may utang, makakabayad na ng utang yan ng 2026. Claim natin. Amen. Pero alam niyo yon, kapag realidad,
Pagka may utang tapos uutang tapos ibabayad sa utang, wala rin eh. Hindi talaga malayong makaahon sa ganoon. Amen po. Hallelujah. Pero kapag lahat ng mga credits natin, sikap lang, tiyaga lang at kasama ang Panginoon, lagi lang kapartner ang Panginoon sa atin, makakaahon din tayo. Sabi nga ng Panginoon, gagawa siya ng paraan. Siya mismo ang gagawa ng daan para sa atin sa taong 2026. Embrace lang natin ang gagawin ng Panginoon. Makontento lang tayo. Sabi ng Panginoon, marunong din tayong maghintay. Amen. Hallelujah, sa process ng Panginoon. Glory to Jesus. Ang taong 2026 ay prosperous year sa ating mga buhay. Amen? Prosperous year sa atin ang taong 2026. Huwag tayong tumigil, huwag tayong tumiklop pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na itong taong 2026. Sabi ko nga kanina, ang 2025, marami tayong naranasan. Minsan sabi nga ng ating K-verse, na minsan parang yung ginawa mo sa buong taon ng 2025, parang baliwala. Parang walang nangyari, huwag ka lang tumigil. Alaala at inaalala, nakalista yun sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakalista po yun sa Diyos. At balang araw itong taong 2026, makikita mo yung diferensya ng taong 2026 sa 2025 na lilipas. Magpakatapang lang tayo. Amen. Yung provision ng Panginoon, mararanasan natin. Yung blessing na galing sa Panginoon, mararanasan natin. Yung strength na galing sa Panginoon, mararanasan natin. Magpakatapang lang tayo na harapin ang paglilingkod. Amen. Glory to Jesus. Ang aking conclusion, mga kapatid, ay sabi sa aklat ng Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23. Ang sabi niya dito, sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Every morning is a blessing. Hallelujah. Every new is a blessing. They are new every morning. Great thy faithfulness. Embrace lang natin lagi ang bago. New every morning. Sabi nga nung isang kapatiran natin dito, pag siya ay nagtitestimony, pagka sinabi ko na, okay, testimony time, ba hindi mo maunahan yun? Hallelujah. Hindi mo siya maunahan. Lagi niyang sinasabi, Lord, thank you. Dahil paggising ko, paghawak ko sa mga mata ko, may muta ako. Sabi ko, God, praise God Kahit na sa maliit na bagay, ina-appreciate niya. Kasi po sa totoo lang, mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, pribilehiyo lang po ito. It's a big privilege to us na nasa paglilingkod tayo sa Panginoon. Bakit kanyo po? Marami pong gustong maglingkod, hindi na kaya. Yes, maraming gustong sumunod sa Panginoon, hindi na kaya. Bakit? Mahina na ang kanilang physical. May sakit na, may karamdaman na. Yung iba naman gustong maglingkod sa Panginoon, hindi magawa. Bakit kaya? Sakal sa trabaho. Hindi makalaya sa trabaho. Are you with me? Hallelujah. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon is a big privilege to us na kinakailangan nating samantalahin ang pagkakataon hanggat may pagkakataon, mag-move forward tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pribilehiyo po ang paglilingkod. Sabi nga ng ating conclusion, every morning is a new beginning. Hallelujah. Ang taong 2026 is a new beginning natin. Start tayo ulit. Hindi masamang mag-start. Hindi masamang mag-umpisa ulit. Mga kapatid, ang masama doon, tumigil ka na, umayaw ka na, yun ang hindi tama. Pero every morning, hallelujah, is a new beginning. Every year is a new beginning sa atin. Amen? Umpisahan natin ulit. Hallelujah. Kung paano natin ginawa ang the best natin sa paglilingkod sa taong 2025, mas lalo natin gawing the best ang taong 2026 sa ating pong mga buhay. Embrace
a new thing. Amen. Huwag tayong magsawa. Sabi nga ni Apostol Paul, huwag kang magsawa. Hanggat may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Oo, sa taong lilipas na 2025, hallelujah, naniniwala po ako, lalo na sa ating mga kapatid dito, maraming natulungan, maraming, alam niyo yun, marami pong na-bless o marami pong provision na ibigay. Ibig sabihin, hallelujah, huwag tayong tumigil. Kahit na, alam niyo po, kahit na nararamdaman natin na parang baliwala yung ginagawa natin, baliwala yung pakiramdam natin, mga kapatid, huwag tayong tumigil. Magpakatapang lang tayo. Hallelujah. Dahil ang paglilingkod na ito'y pribilehiyo po. Amen. At gagawa ang way, daan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Balang araw, babayaran ka ng Panginoon sa kabutihan na ginagawa po natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit sa kapwa natin. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya lalo yung provision ay mararanasan natin. Hallelujah, sa taong 2026 na ito. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 50 verse 4, hallelujah, ang sabi po niya, binigyan ako ng Panginoon Diyos ng dila na makatwiran upang aking maalaman kung paano aaliwin ang mga salita niyang nang lulupay-pay. Siya'y magigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Alam niyo po tayo po may mga weakness. Lahat ng tao may kahinaan. Amen. Lahat tayo may kahinaan at ang pinaka majority na kahinaan ng tao, alam niyo po kung ano, yung mga bagay na wala sa presensya mo, yung mga bagay na hindi mo nakikita, yung mga bagay na wala sa palad mo, yung mga bagay na wala sa iyong tabi. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay nasa Panginoon, hallelujah, God is in control of everything. Amen? Tignan natin yung maaaring gawin ng Diyos sa buhay natin. Sa taong 2026, hallelujah, God is in control sa buhay ng bawat isa sa atin. Magpakalakas lang tayo, magpakatapang lang tayo ng mabuti. Amen? New every morning, sabi ng ating conclusion, every morning is a blessing. Every year, sa pagpasok natin ng taong 2026, yung iba namamanata pero ang taong 2026 sa buhay natin, hallelujah, gawa tayo ng plans and programs sa Panginoon. At ang objective natin, embrace the new things na gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Wag tayong bumitaw sa paglilingkod, mga kapatid. Wag tayong mapanghinaan ng loob sa taong 2026. Sa taong 2026 na ito, lalo tayong magpakatapang. Amen? Lalo tayong magpakatapang sa taong 2026 na ito. Hallelujah. Dahil gagawa ang Panginoon ng daan. At siya ang maglalagay ng tagumpay sa ating buhay, sa ating sakripisyo, sa ating lahat ng mga trabaho natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang, mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya ang aking pong tinapik, embracing the new. Kaya prosperous new year. Amen, ng 2026. Hallelujah. At ang aking pong number 1, para ma-embrace natin ang taong 2026 na gagawin ng Panginoon sa atin. Moving forward lang tayo. Moving forward. Hallelujah. Forget the past. Pag nag-moving forward ka kasi, kailangan may sacrifice na gagawin tayo. Ano po yun? Forget the past. Kalimutan mo ang nakaraan. Amen? Harapin ang nakalaan. Number 2, God is doing a new things. Yes. God's promise, pinramis ng Panginoon sa atin na gagawa siya ng mga bagong bagay sa ating buhay. A year of
new things, ika nga. God's promise to be with us. Amen. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Then number 3, God will strengthen you. Hallelujah. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Palalakasin tayo ng Panginoon. Kaya hindi dapat tayo magpanik. Hindi tayo dapat mag-worry. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay magpapalakas po sa buhay na. God will strengthen you, sabi ng Panginoon. And then, lastly, as a Christian, bilang tayo mananampalataya, we will face frightening yung katakutan, yung pangamba, frightening situation. Pero may promise si Lord. Amen? May promise po ang Panginoon na hindi kanya iiwanan at pababayaan. At ang lahat ng bagay ay kaya nating gawin dahil sa nagpapalakas sa atin ang Panginoon. Hindi tayo dapat mag-worry. Hindi tayo dapat mangamba. Amen? Lahat tayo hindi exempted sa mga pangamba. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, ipapakita ng Panginoon, ipaparanas ng Panginoon na sa gitna ng pangamba natin, palalakasin tayo niya. Amen? Aalalayan tayo niya. Hallelujah. At mapagtatagumpayan natin yung mga pangamba sa ating pong paglilingkod. Amen? Sa ating buhay. Glory to God. Kaya lagi nating tandaan, new every morning. Amen? Maging sa taong ito ng 2026. Sabi ko nga, isang tulog na lang. Lilipas na po ang 2025. Hahakbangan natin muli ang taong 2026. Hallelujah. Na-renew ulit yung ating strength. Amen. At ang Panginoon ay hindi po magpapabaya sa atin sa taong itong darating. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you po sa mensahe mo na paalala sa amin na i-embrace namin ang opportunity, ang new na gagawin mo sa amin, ang mga bagong bagay na gagawin mo sa amin, ang bagong pag-asa na gagawin mo sa amin, ang bagong daan na gagawin mo sa amin, ang bagong opportunity na gagawin mo sa amin, ang bagong provision na gagawin mo sa amin, ang bagong strength na gagawin mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa napakalaking pagkakataon sa buhay namin na napaglilingkuran ka namin. Although kami po ay minsan nagkakamali at nagkukulang, pero lagi kang nandyan na nagpapalakas at nagpapaalala sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na palakasin mo kami sa gitna ng aming kahinaan. Palakasin mo kami at bigyan ng wisdom kapag kami ay nalalagay, Panginoon, sa alalahanin, pangamba, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge, Panginoon, na masolve yung mga trials and problem po namin na amin pong nasa front, Panginoon. Patuloy, Lord, na gabayan mo po kami. Huwag mo po kami pababayaan. Tunay nga po, Panginoon, na kilala namin ang aming buhay, ang aming sarili. Kami po, Diyos, ay walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po ng maraming, Panginoon. Binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsambay. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Praise God! Thank you po mga kapatid. Ayan, God bless po. Amen. Salamat, Pastor Rodel, sa iyong mensahe. Ating mensahe galing sa Panginoon na dinadaan sa iyo. Salamat sa paalala na naman na sa iyong mensahe na araw-araw na bago. Yun lang po. Sino po ang may application? Mute na lang po. Ang karagdagang mensahe ng Panginoon sa atin.